isip ko, no, paano ko kaya ito ipapaliwanag? Binasa natin. Naisip ko lang, no, lapit na ng Christmas party ng KKK, no? Ilang araw na lang? 4, 5 araw, 4, no? 4 na araw na, sabi ni Teacher Roxanne. Bilib ako sa practice niyo. Sipin mo, narinig ko may nagpa-practice sa Mary Help. Pagka Sunday, pumupunta ako sa Thousand Oaks. Nakikita ko si Leonie doon. Hindi na si Leonie, pati yung mga taga Pasko. Grabe yung commitment nila sa ginagawa nila. Meron pa ako narinig, meron pa daw pumupunta sa Airport Village. Tama ba yun? Nagpa-practice ba sa Airport Village? Medyo malayo ng konti. Sabi ni Master sa akin, hinahatid daw yung CLP doon. So, grabe yung commitment. Bakit natin ginagawa to? Bakit tayo pumupunta sa mga practices na to? Kasi, Diyos ko po, Mami, may gusto nating manalo sa tao dito, yung presentation sa konting pagkaroon ng konting paligsahan na for the spirit of Christmas, di ba? Ang Thousand Oaks at saka ang KKK, nauna ang KKK, no? Nagkaroon na kayo ng planning session. Parang a few weeks ago, no? Tama ba, Ma'am Pebbles? Nagkaroon kayo ng planning? Planning na ba yun? So, ibig sabihin kaya kayo nagpa-planning kasi nag-transition kayo from dati, isa kayong organisasyon na nagsasama-sama lang, pero ngayon, kayo ay isang registered entity na, legal na ang KKK. At kaya kayo nagpa-planning kasi meron kayo gustong marating. Pagdating ng siguro, hindi ko alam kung ano yung pinag-meetingan nyo, kung 5 years ba yung inyong planning, yun yung gusto nyo makamit. Pagdating ng 5 years, gusto namin, eto ang KKK. Ganito kami kalaki, ganito ang gusto namin mangyari. Ang Thousand Oaks, ganun din. Magpa-planning kami, nagsiset kami ng objectives ngayon kasi gusto namin in the next few years, after 5 years, eto na yung gusto namin marating. Meron ding kasalan, yung mga nagpapakasal at yung mga nagpakasal na, di ba dumaan kayo sa pre-K na seminar? Kaya kayo dumadaan sa pre-K na seminar kasi hinahanda kayo para sa buhay na may asawa. Dati nag-iisa kayo, dalawa kayo tao na magiging isa na. Ngayon, pagka mag-asawa na kayo, pinaghahandaan nyo na yung pagkakaroon ng anak. At pag may anak na kayo, pinaghahandaan nyo na yung pag-aaral niya. Pag nag-aaral na siya, tuturuan nyo siya para mamayang konti alam niya paano mabuhay later on. Paano maging magulang din bilang magta-transition ka from being anak, magiging magulang ka na rin. Bakit yung ginagawa lahat to? Kasi may gusto kayong makamit. May gusto kayong marating. Gusto nyo manalo sa competition, gusto nyo marating ito after 5 years, gusto nyo maging maganda buhay ng anak ninyo, maganda maging buhay ng pamilya na magiging pamilya ng anak. Yun ang mga gusto ninyong marating. At ito ang mensahe sa atin ng Adbyento. Ang Adbyento ay paghahanda, ito ay paggugunita sa pagdating ng ating Panginoon noong unang beses nung siya ay pinanganak, yung kanyang incarnation. At bukod doon, pinaghahandaan natin yung susunod na pagdating niya. Mas importante na paghandaan natin yung susunod na pagdating ni JC. Ano ito? Ano ba kailangan natin dito sa parating na Pasko? Christmas tree ba ang pinaghahandaan natin? Exchange gifts ba? O yung mga matatanggap natin regalo? Ano ba talaga ang dapat natin paghandaan? Ang sinasabi sa atin ni Juan Bautista, ang paghandaan natin yung spiritual preparation. Paghandaan natin na ang pagdating uli ng ating Panginoon na magbago tayo ng ating sarili, magbago tayo bilang isang makasalanan at magta-transition tayo papunta sa buhay na maka-Diyos.
Pagka nangyari to, may mawawala, di ba? May mamamatay eh. Kunyari, dati single ka, mamamatay yung pagiging single mo kasi magkakaroon na ng bagong buhay. Magkakaroon na ng mamayang konti magkakaanak na, mamayang konti nag-aaral na. Pinaghahandaan lahat yan. At ang sinasabi sa atin ng simbahan, the best way to prepare ourselves para sa pagbabago na to ay yung tatlong ginagawa pagka Holy Week, pero hindi lang dapat sa Holy Week yan, kundi pati sa Pasko. Yung fasting, prayer, and almsgiving. Pero let us center sa fasting muna ngayong linggo na to. Ano ba ang sinasabi sa atin ng simbahan pagka nagpa-fasting tayo? Di ba, huwag tayo kakain ng karne, huwag tayo kakain ng full meal at certain times of the pagka Holy Week. Pero pagka Pasko, ito dapat ginagawa rin natin yan. Bakit? Para labanan natin yung mga desires ng ating passion sa yung flesh. At lumago tayo bilang isang maka-Diyos, isang holy person. Hindi lang, tandaan nyo, hindi lang santo ang mga holy. Tayo mga Kristiyano, ang tawag sa atin ng ating Panginoon ay para maging santo din. Para maging holy. At ito yung sinasabi ni Juan Bautista na make straight paths for the coming of our Lord. Dapat tuwid natin ang buhay natin na minsan ay balu-baluktot. Hindi lang ang sinasabi lang ang take ko lang, no, hindi lang dapat tayo nagpa-fasting sa mga bagay na kinakain. Dapat mag-fasting din tayo sa mga bagay na yung mga bagay na hinahabol natin, yung fasting ng ating mga paa. Dapat hindi tayo mahabol sa kasalanan. Alam nating mali, huwag na natin gagawin. Huwag tayo magmarites, magmarisol, magmarikol. Yung tenga natin, iwas natin ang mga sarili natin sa mga bagay na naririnig natin na hindi maganda. Lalo na kung ito ay hindi makatulong sa ating pagiging holy. Iwas tayo sa pagiging sakit. Iwas tayo na tayo ang pagmumulan ng gulo. Ang hamon sa atin ng ating ang nag-prepare sa pagdating ng ating Panginoon ay magbago. Repent, for the kingdom is at hand. Ibig sabihin, nandyan na ang Panginoon. Abot na natin siya. Magbibigay siya sa atin ng grasya para magbago tayo. Tandaan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay dapat nagpapakita ng mga kaugalian na maka-Diyos. Ano ito? Mapagbigay, mapagmahal, very humble. Ito yung si Jesus, very humble siya. At saka peacemaker. Sana maging peacemaker tayo lahat. Hindi tayo pagsimula ng gulo, bagkus tayo ang pagsimula ng pagkakasundo-sundo ng mga tao sa paligid. Ang take away ko lang dito, no, ang final words ko lang. Ang tunay na pagbabago ay ang realization na tayo ay makasalanan. At kailangan natin si JC at hingin natin sa kanya ang grasya na tayo ay magbago. Hindi natin kaya mag-isa. Hindi natin kaya mag-isa. Tayong lahat may pinagdaanan. At yung mga pinagdaanan natin ang nagbubog sa atin kung bakit tayo minsan mainit ng ulo, bakit tayo laging galit, bakit tayo masyado ko mag-isip at maglalakad tayo napakalayo kasi may pinagdaanan tayo. Di ba, Michelle? May pinagdaanan ang mga tao. May pinagdaanan yung asawa mo. At kailangan natin humingi kay JC ng grasya para mabago tayo. Yun nga, kagaya kanina, sinasabi ko, huwag natin kalilimutan na tayo ay anak ng Diyos. Nasasalamin dapat natin ang kabutihan niya, ang kapayakan niya, ang kapayapaan na galing sa Kanya. Na tayo ay mga Kristiyano at makasalanan pero pinipilit nating magbago para sa pangalawang pagdating ni Jesus. Hindi yung Christmas tree ang hinahanda natin, yung handa natin sa Pasko, yung exchange gift, hindi yun.
Para pagdating naman ni Jesus, pagdating niya ulit sa second coming niya, ang sasabihin niya, "Oy, miyembro ka ng KKK, sumusubok ka magbago, makasalanan ka pero sumusubok ka magbago. Sige, pasok, pasok." Diba ang sarap ng pakiramdam na gano'n? Yung sinasabi ni Juan Bautista na may mga kalaban siya doon di ba? Yung mga Pariseo at mga Saduceo. Ang problema, kasi ang nasa isip nila yung mapunuan lang nila yung pangangailangan nila ngayon. Hindi nga pangangailangan yun kagustuhan lang nila. Yung busogin nila sarili nila, punuin nila bulsa nila, yung ngayon lang. Pero tayo mga Kristiyano, tinuturuan tayo ni Juan Bautista na look forward. Tumingin tayo sa darating na bukas. Paghandaan natin ito. Paghandaan natin yung pagdating uli ni Jesus. At napakasarap pakinggan. Kung sasabihin niya, pasok, KKK members, pasok kayo. Kasi nagbabago kayo. Okay, yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. KKK, mabuhay kayo. And happy Merry Christmas sa inyo sa Saturday sa inyong Christmas party. Enjoy. Thank you.